Ayan, magandang araw po, no? Magandang araw sa ating lahat. Oy, welcome po sa ating panibagong vlog. Panibagong araw na naman. So magandang araw po mga minamahal kong viewers. So ito, papunta na po ako sa babuyan. Narinig niyo na po yung ingay nila. At magkakabit po ako ngayon ng solar. Dala-dala ko yung solar. Kakabit ko dito sa aking kubo. Kasi madilim paggabi. Gusto kong tumambay dito paggabi kaya madilim. May solar po dito pero malayo. So ngayon po kakabit ko to dito sa aking kubo. Yan, kung mapansin nyo po, nag-iingay na po yung ating mga alaga. O, ganun yan sila. Pag narinig nila na parating ako, iyakan na kaagad yan. Ganun sila ka, ano. Ganun ang mga hayop pag naalagaan mo. Sa amoy pa lang, alam na nila eh. O, maya na ako dyan, pumunta. Yung iba nakadungaw na dun, oh. Dito muna ako sa kubo. So ito yung ating kubo mga kalinga po. Yan. Na-picture na natin ito nakaraan upload ko. Dalawin nyo po, nandyan na po yan. Ngayon dito muna tayo. Kasi ito pong mga solar na sinasabi ko. Ayan. Dito po natin to ilalagay sa kubo dito sa taas. Dito siya, no? Ito dito para maliwanag din sa gabi. Oo. So gagawa natin ng paraan mamaya. At ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ating mga alaga. Sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko na sa mga susunod ko pang vlog. Ay, pasalamatan ko po si Mr. and Mrs. Lo sa binigay na sombrero, no? Yan, at sa binigay niya pong TV para po sa Lingap Center. Nagagamit na po ng mga bata. So ayan, pakita ko po sa inyo yung aking alaga. Hello. Hello. Oh, ayan na sila. Oh, sa lubong kaagad. Kumusta? Nainitan kayo? Mainit? Mainit o malamig? Ay, maligo muna tayo. Oo. Maligo muna tayo. Ito po mga kalinga, mga kapatid. Ito yung aking alaga. Ito yung sa isang pitak. Sa isang pitak. Oh, tubig. Oh, inom. Nauhaw yan sila eh. Oh, inom na muna kayo. Mababait naman sila. Alam niyo po mga kalingap, mga ano ko sila, pag marunong ka lang, tuturuan mo sila. Kasi ito tinuro ko sa kanila. Doon sila magdumi sa malayo. Hindi wag dito sa malapit sa kainan. Nagagawa na nila. Tapos lagi ko po itong inaano. Lagi ko po itong inihimas ang ulo. Oy, grabe. So ito mga ano na to, mga 80 kilos na sila. Oh, ano? Oh. Bakit? Bakit di kayo pinakain? Kumain na kayo kanina eh. So yun. So painumin ko silang tubig at magbuhusan. Magbuhusan natin sila. Dito. Oh. Kuha tayo ng bahog kasi nagugutom na sila. Kakainin ko na. Ayan, at pakita ko sa inyo paano sila kumain. Alam niyo po mga kapatid, mga kalingap,
yung ganito pong ginagawa ko dito araw-araw. Nakakawala siya ng stress. Nauubos yung oras ko dito kasi dito anday mga asikasuhin, patining, mga biik, mga inahin. May mga inahin din tayo, ipapakita ko sa inyo sa susunod na mga araw. Pero na-upload ko na yan sa Facebook. Ayun ang mga inahin ko. Yan, ayan sila yan. Pero sa susunod na araw natin yan ipapakita. At ngayon kukuha lang tayo ng bahog. So nandito tayo sa loob ng aking budiga, no? Kasi andito yung mga bahog, no? Yan. Sako-sako ang bahog dito. Kasi kulang dito ang isang sako. Isang sako, 3 araw lang. Yung isang timba po para sa 8. Nasa mga 10 kilo. Ang 10 kilong bahog. Yan. So ito po. So ganito po tayo magpapakain. Tuwang-tuwa na sila, oh. Sige na. Tuwa na kayo. Tuwa na sila. Umakyat talaga, oh. Baba, baba. Baba. Ayan na. Baba. Kailan mabilis ka dito kasi inaagaw nila yung pagkain. Tingnan mo, inaagaw nila, oh. Yan. Hinahin na sila. Yan, mamaya naman yun naman mga big apakainin ko. Yan. So ayan po, ito po yung aking babuyan. Ito sila. Ito, katapusan po ng September, i-release ko na ito kasi malalaki na. At nakabayad na rin ako sa aking mga utang sa bahog. Kasi yung bahog ko po dito, inuutang ko lang din po. Nagbabayad ko ako pag naibenta na yung baboy. Kung mapansin mo dito, yung dumi nila doon lang. Wala po dito kasi sinanay ko sila na ang dumi. Nung mga biik pa lang, doon sila magdumi sa malapit sa butas. Tapos dito sila kakain. Ayan, Ayan, kain lang kayo, ha. Mag-away. Kain lang. Wala ng tubig, maglalagyan naman tayo ng tubig. Ang bilis nilang sumipsip ng tubig. So ito yung malinis na tubig ko. Yan. Yan, kain lang. Kailangan mabilis na kumilos dito.
mabagal ka dito, mangabutan ka nila. Nangagaw sa ng pagkain. Pero mababait naman. O, baba. Baba na, baba. O, yun na, kain na. Oh. Sinasalubong ako. Ayan po, no, mga kapatid. So, lipat naman tayo dito. Ito yung aking maliliit. Oo. Maliliit na mga chikiting. So, habang kumakain yung malalaki, sila naman dito. Ito, makukulit talaga ito, no. Nagagawa na, oh. Oh, yan na. Oh, kabila. Ay, hala. Ayaw pang bumaba. Yan. Makukulit. Ay, mayroon din tayong maliliit. Yan. Sige na, kain na. Ano pang hinahanap? Huwag kasi mo po yan, baba lang. Hindi kasi umakyat. Oh. Baba, baba, baba. Sabi nga, baba lang eh. Nag-aaway na. Oh. So, makukulit yung ating mga... Yan ang ating mga biik. Ito yung nabili kong 8. Kasi naibinta ko na yung 10, yung dito. Naibinta na siya nung nakaraang linggo. Kaya kumuha tayo ng kapalit. Sa ngayon, wala pa tayong na-produce na mga biik. Ito po yung malalaki. Ito yung ating anak ng ating alagang si Corazon. Oo. So nakapagpaanak na ako dito ng isang bisis. Oo. Sige. Nakapagpaanak na tayo. Ito yung mga anak ng ating inahin. Kain na. So pagkain lang po talaga ang kulang, at mamaya pag-usapan natin paano bang pag-alaga ng baboy. Hindi po madali, no, ang mag-alaga ng baboy. Para din silang tao, masinan sila, nagkakasakit din sila, lalo na pag marumi ang paligid. Kaya dapat talaga sa pag nag-alaga ka ng baboy, hands-on ka. Kasi kung iasa mo sa iba, siyempre iba talaga pag ikaw may-ari, ikaw magmalasakit. Yan. Yan po yung ating alaga, no? At siyempre, gusto kong pasalamatan, lubos-lubusin ko na. Gusto kong pasalamatan si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalinga Prab. Dahil nandito ako sa diet, nakapunta ako ng diet dahil sa kanila, dahil tinanggap nila ako. At gusto ko rin pasalamatan yung mga viewers, no? Yung mga viewers na sumusuporta sa akin, nanonood sa akin, sa aking mga reaction, sa aking mga charity. Salamat sa inyo. At pasalamatan ko din si Ate Mina Jaramillo, si Reggie Jaramillo, na patuloy na nagmamahal sa ating channel, no? Patuloy na tumutulong. Salamat Ate Mina sa walang sawang pagtulong. At salamat po kay Reggie, no? Salamat po sa mga tumulong, sa mga sponsor, lalo na tumutulong sa ating feeding program, sa mga binibigay niyong tulong sa mga nagpapadala ng mga school supply para sa mga bata.
Boy, bilisan ninyo. Ayan na sila, oh. Yan. So kung mapansin mo, ang lalaki na ng tiyan. Ang malalaki na ang tiyan nila. Ayan. So ang ginagawa ko po dito mga kalingap, sa umaga po, ayon doon sa technician ko, ang paligo nila ay alas 11 ng umaga or alas 12. Tanghali kasi mainit na. So pinapaliguan ko yan. Ayun. So ayan po sila. So mayroon pang ano yan, mayroon pang dagdag yan. Pinapaubos ko lang. Tapos dagdagan pa natin yan. Kasi pinapaubos natin itong, ayan o, yung ating bahog na 10 kilo. Yan, pag tumunog ang bahog, alerto sila kaagad, oh. Sige. Yan. Alerto. Yan, wala na. Taktak na. Yan. Dalaga na ng tubig para maganda yung pagkanilang pagkabusog. Sagana sila sa tubig. Importante din kasi ang tubig. Diba, parang tao din, kailangan nilang inom ng sapat na tubig. Yan. So 8 piraso ito mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bunso. Ito yung pinakabunso ko eh. Ang laki na ng tiyan mo, bunso. Uy. Alam niyo po, ginagawa ko sa mga alaga, kinakausap din sila. Katunayan nga, may music pa sila dito eh. Uy. Kaya naging maamo sila kasi kinakausap ko sila palagi. Ikaw, anong problema mo, ha? Kapal-kapal na ng katawan mo. Yan. Pa. So yun. So pansamantala, ito yung aking maliliit, oh. Pansamantala, pag-usapan din natin itong sa biik. Tuturo ko sa inyo yung aking kaalaman. Pero sa ngayon, dito muna tayo nakapokus sa malalaki. Yan, itong maliliit ko. Yan. Ang aking mga biik. Ito po, lahat ito large white puti, pero ito po ay galing sa farm. Hindi pa ako nakapag-produce. Wala pa ako na-produce ng sariling akin. Oo, galing po yan sa farm. So pag-usapan natin mga kalingap, mga kapatid, sasabihin nila maganda ang negosyo ng baboy. Maganda po ang negosyo ng baboy kung ikay papalarin, no? Pag maganda ang presyo. Pero kung ikaw po hindi papalarin sa presyo, kagaya ngayon, bagsak po ang presyo ng baboy dito sa Camnorte. Dito po sa totoo lang, ang presyohan ng baboy dito sobrang bagsak. Ang baboy dito po nagpe-presyo lang ng 125 ang kilo galing dito sa ating farm. Samantalang sa ibang lugar, sa Batangas, sa Rizal, sa Maynila, ang kuha nila sa live weight 170, 180 ang kilo. Dito lang po sa Camnorte ang napakabagsak ang presyo. Kaya sa ngayon po, sa totoo lang, lugi ako. Yung kikitain ko dyan sa 8 malalaki, pambayad ko lang yun sa bahog o sa feeds. Wala pa akong kita, lugi pa ako. Ang maganda lang dito, natututo akong mag-alaga ng baboy, naragdagan yung kaalaman ko, at pinakadabis para sa akin, gumanda yung health ko. Pinapawisan ako araw-araw kasi dito magagawa ka dito lahat. Ako na po ang tumatao dyan, ako na ang nagre-repair, ako na po lahat gumagawa. Ayun po mga kalingap, mga kapatid, alam niyo po sa pag-aalaga ng baboy, doon po sa ating mga kababayan, sa mga OFW na gusto pong pag-uwi nila, mayroon silang hanap buhay. Siyempre hindi naman habang buhay nasa abroad ka, no? Maliban na lang kung residente ka na dyan. Pero pag umuwi ka sa Pilipinas at gusto mong mayroon kang pagkakitaan, dapat talaga mag-ipon, no? Mag-ipon kasi sa baboy po, yung iba sasabihin madali lang yan, madali lang mag-alaga. Hindi po totoo yun. Ako po nagpapatunay sa inyo na pag magtayo ka ng ganitong babuyan na mahigit 10, dapat hands-on ka. Kasi hindi po ganun kadali, sasabihin madali lang yan, pakainin. Hindi po. Ang baboy po,
lagi kong sinasabi, para po yung tao na dapat malinis, komportable sila. Ang baboy po, kapag na-stress yan, dahil sa init ng panahon, dahil nauhaw, nagutom, nalipasan ng pagkain, babagal po ang paglaki. Ang stress po, pag na-stress ang baboy, bumabagal ang kanyang paglaki. So, paano ba para maiwasan ang stress? Parang tao din. Ayaw ng baboy na gugulatin mo sila. Ayaw ng baboy na nagugutuman sila. Ayaw ng baboy na mainit ang kanilang pwesto. O kumbaga parang tao, di ba, na pag ang tao, sasabihin, ang hirap matulog kasi maalinsangan. So, need ng baboy, paliguan araw-araw pag tuwing tanghali. Pag tuwing tanghali, wag naman sa umaga kasi malamig pa. Ganon din sa tao, no? Ang baboy kasi pag pinaliguan mo yan ng umaga, maaari din silang ubuhin. Pneumonia kasi malamig. Papasukin sila ng lamig sa katawan at uubuhin. Napaka daling sabihin na madaling mag-alaga, pero alam niyo po, dito sa pagbababoyan, na-observe ko bilang nakaano na ako ngayon, nagsimula ako nung January, medyo makakaramdam ka din talaga na kakaiba sa pag-alaga ng baboy kasi dapat araw-araw ka andyan, nakikita mo sila. Makikita mo yung dawi kumain sila. Ngayon, pag medyo humina ang kumain, magtataka ka na. So, dapat may mga gamot. Dapat ugaliin din po, no, mag-alaga ka ng baboy. Mag-seminar ka sa mga barangay or mga products, no? Nagpapaseminar sila paano matuto mag-alaga ng baboy, ideas, mga tips, at makatulong din po, no? Yung tutorial sa YouTube, manonood ka yung alagang baboy, paano mag-alaga ng baboy. Sa baboy po, napakaliit ng kita, sasabihin ko sa inyo. Kasi nga, mamumuhunan ka dyan, biik pa lang, bibilhin mo na. Palalakihin mo yan within 3 months to 4 months, at saka mo ibinta, gagastos ka na. Itong sa akin po, ang bahog ko dito napakalaki, umuutang ako, no, kumukuha ako, tapos babayaran pagkatapos pag naibenta na. Dapat may kakilala ka. Kung wala naman, siyempre manghiram, no? Gawa ka ng paraan manghiram. At ingatan lang talaga sa pagbababoy na wag po magkasakit. Kaya nga sabi ko, dapat hands-on ka dahil alam mo, pag walang ganang kumain, alam mo na. Pag medyo tumamlay, alam mo na. Pag nilagnat, alam mo na. So may mga technician naman, yung mga feed supply, may mga kanya-kanya silang technician, doktor para puntahan ang babuyan mo at alamin, magtanong ka kung anong pwedeng gawin, anong vitamins, anong pwedeng ipainom, pupurgahin sila with anong buwan, ilang araw, mga ganon. So alam po ng technician yan. So dapat coordinated ka sa kanila na anytime pag may problema, pwede mo silang i-text or tawagan. Ganun po. So sa mga kababayan natin, no, sa mga OFW, no, na sana ganito, alam nyo ha, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ginawa ako ito para ma-inspired kayo. Hindi ko to binlag para ipagyabang, kasi hindi ko naman to dapat iyabang dahil wala ka namang kita ditong malaki, no? Kaya ko to binlag kasi gusto ko ma-inspired kayo, no, mahawaan kayo ng ating kasipagan. Kasi nga po, mahirap habang buhay sa abroad. Mahirap habang buhay alagaan mo yung ibang tao, ngunit yung sarili mong pamilya hindi mo naalagaan. Ngayon, kung nakaipon ka na sa abroad, o dito ka na sa Pilipinas, baka uwi ka na, o di ba, maalagaan mo yung mga anak mo, pamilya mo, at the same time, meron kang alaga sa iyong bahay o sa gilid ng iyong bahay, magpagawa ka ng kulungan o tangkal. Pero ang pinaka-sikreto talaga, dapat malinis talaga ang inyong baboyan. Hindi pwede yung dapat everyday yan. Everyday ako. Everyday pagdating sa umaga, nagwawalis ako ng dumi. Pagdating ng hapon, walis na naman. Kasi diyan po nag-uumpisa ang sakit, no? Dinadapuan po yan ng mga langaw, ang dumi ng baboy. Pag hindi mo yan inalis at inabot yan ng 24 hours, babad na yan sa mikrobyo. Pwede po yan maapakan ng baboy, pwede mahigaan at lilipat sa kanilang katawan. So ako ginagawa ko, every morning walis, afternoon walis. Para hindi magtagal at dapat mayroon kang septic tank kung saan doon matapon lahat ng baboy. At importante sa lahat, ito, dapat malakas ang iyong tubig
Anong ibig sabihin? Dapat sagana. Yan. Sagana ang iyong babuyan ng tubig. Number 1 po talaga yan para sa akin. Sa akin lang, opinion ko to. Kasi, ang hirap linisin ng baboy kung ikay walang tubig. Paano mo sila ngayon bubumbahin yung kanilang dumi kung ikay walang tubig? So, dapat talaga may source ka ng tubig. Ako po, may 2 balon. Mayroon akong water pump para isasasak mo lang sa kuryente, then hose na lang gagamitin para pambumbit. Yan po ang importante sa lahat. Tapos, unti-unti matututunan mo, marami ka makakausap, magtatanong-tanong, wag lang pong tumigil sa pagtatanong at pag-aaral patungkol sa pag-alaga ng baboy. Kaya nga po, binlag ko ito, hindi ipagyabang, ulitin ko, hindi pinagmayabang, kasi dito po, wala ka dapat ipagmayabang kasi wala kang kita dito malaki. Ito ho, para lang po, mayroon kang income every month. Kumbaga, may makakaraos ka, hindi ka naman yayaman, kaagad-agad. Lalo na kung ganito na mababa ang presyo ng baboy ay mahirapan. Pero ito po, para lang makita ninyo papaano ba ang pag-alaga, papaano ba kalinis ang ating babuyan. So ito po, makita nyo naman dito, yan. So dito po marami na pong pumunta dito, wala po silang naaamoy. Pero pakita ko lang sa inyo. Paikot po yan ng aking babuyan. Nakaano po yan, naka-siminto. Yan, so tatakpan. Ang tubig dapat tinatakpan. Bago ako umuwi, tinatakpan yan. Kasi baka dapuan ng mga insekto. So ayan sila So nakapaligid yan, nakasiminto. So andito yung aking septic tank Yan. Yan kanal. Magagaling doon. So dapat yan nakasiminto yan papunta sa dulo, papunta dito kasi hindi pwedeng humalo ang putik dito kasi pwede siyang dapuan ng mikrobyo. Yan. Kanal po yan, papunta dito sa butas. Yan, ito na sila. So kung mapansin mo, dito sila nagdudumi, nag-iihi sa tabi. Wala doon sa gitna. Yan, sila. Ano na, busog naman na kayo. Tama na, bukas naman. Ay, naku itong mga alaga ako. Alam niyo po, masarap pag may ganito ka kasi malilibang ka at the same time, yung time mo, mag-invest ka sa kanila. Para mo na silang mga anak mga kadugo. Ano, gutom na? Ay, kagakain lang ay. Mababangkrap tayo nito. Ang baba pa naman ang presyo ninyo. Sige na, galit na. Bakit? Hindi naman kita inaano. Yan, nakahiga na sila. So nakasiminto po yan paikot. Tapos yung lawat malinis ka, yung tubig nakasiminto yan, walang pumputik. Tapos ito ginawa kong damuhan kasi gusto ko malinis. Ayan. So nakasiminto po yan, paikot po. Papunta rin doon, nakasiminto din yan doon. Ito yung sa likod para po malinis. Ayan. Yan papunta doon. So ganun po, wala pong amoy yan. Papunta rin doon sa kabila. Siminto po yan. Mayroon din akong septic tank doon sa dulo. Kanya-kanya ng septic tank sa inahin at saka sa mga patining. Yan. So ganun po kalinis. Pag dito ka po, ang maamoy mo dito, baboy. Hindi ka makaamoy ng dumi nila kasi binubumbit ko yan araw-araw. Bumabaho lang kasi ang baboy kapag hinihigaan na nila, dumidikit sa katawan tapos hindi mo sila panipaliguan. Ang paligo ko sa baboy ko everyday. Walang mintis. So maraming salamat po. Sana po na-inspired kayo. Subukan ninyo. Walang masama sa sumubok kaysa hindi ka sumubok. Sabi nga, malay mo, isa ka, mapalad ka na swertehin sa ganitong klaseng pag-aalaga ng baboy. Buhay probinsya, napakasarap, tahimik, simple, at andito ka lang sa Pilipinas. Kung mabuburing ka dito, pwede ka pumunta sa mall, mamasyal ka, kinabukasan, balik ka ulit. Salamat po muli sa inyong lahat. God bless po. Isang mapagpalang araw. Salamat po sa lahat. Bye-bye and God bless.